Sa ating pagpapatuloy ng FPJs Batang Quiapo, ito ay isang ganap na dapat nating abangan. Sumama nga si Atty. Vera kay David sa pag-uwi nito sa San Dimas. Nakita niya kung paano pinagtatabuyan si David sa kanyang lugar kahit kalalabas lang sa ospital ay tila mao-ospital ulit ito dahil bugbog ang kanyang aabutin sa mga tao sa San Dimas. Napagtanto ni Atty. Vera na nagkamali siya sa pakikipagsabuatan kay David. Umaasa na lang si Atty. Vera na makakalabas sila agad ng bansa kasama si Rigor at ang kayamanan ng mga kabalyero. Samantala, malalaman ni Rigor kay Atty. Vera na ikinasal si David kay Catherine Caballero at ang mga ari-arian na hinahabol ni David ay galing sa mga kabalyero kaya magdududa si Rigor dito kay David. Alam niyang marami itong tinatago palihim na mag-iimbestiga si Rigor at mapag-aalaman niyang pareho ang petsa nung isinugod si Camille sa ospital at petsa na ikinasal si David kay Catherine. At malalaman pa ni Rigor na pareho ang simbahan kung saan natagpo ang walang malay si Camille at kung saan ikinasal sila David kaya malinaw kay Rigor na may kinalaman si David sa pagkamatay ni Camille. Sa pagkakataong ito ay hindi kukonsintihin ni Rigor si David dahil apo niya ang ipinagbubuntis ni Camille na pinatay ni David. Sila na nga lang mag-ama ang magkakampi ay mag-aaway pa sila dito. Makikita ni Rigor kung gaano kahaba ang sungay ni David dahil tututukan siya nito ng baril at susumbatan na kaya gusto niyang yumaman dahil hindi siya mabigyan ng magandang buhay ni Rigor. Ikakagulat ni Rigor na mas demonyo pa pala si David kesa sa inaakala niya. Habang si Atty. Vera naman ay mas pipiliing makipagsabuatan na lang sa mga Montenegro para masiguradong kay tanggol mapupunta ang kayamanan ng mga kabalyero. Alam niya kasing wala siyang mapapala kay David. Ito ang isa sa mga dapat nating abangan sa mas lalong umiinit na ang mga eksena sa FPJs Batang Quiapo.